Kabanata 13:11. Ang may-ari ng King Valley ay nagpunta sa pangalang Rupert Yacht Eman. Habang ang pangalang iyon ay hindi karaniwang kapansin-pansin sa mga ordinaryong tao, ito ay isa na lubhang kilalang-kilala sa mga bilog na powerhouse na pambata sa buong mundo. Ito ay napatunayan kay Gerald mula pa, habang nagpatuloy siya sa pagsunod kay Miles, lahat ng mga uri ng mga karatula ay makikita sa pagpapakita sa paligid ng lambak. Ang mga palatandaan mismo ay ng mga kilalang tao mula sa buong mundo. Mula sa mahulaan ni Gerald, ang mga may karatula dito ay dating pumunta dito upang humingi ng gamot. Anuman, habang sila ay naglalakad, karagdagang sinabi ni Miles kung paano nakilala ng lalaking iyon ang Panginoon ng Libis. Tulad ng sinabi ni Miles kanina, siya ay dating personal na pagmamaneho ng master ng lambak, at noon, pareho silang marami nang naglalakbay ng magkakasama. Gayunpaman, isang araw, kapwa sila nakatagpo ng mga kaaway na balak patayin sila. Napakasama ng mga bagay na kinailangan pang bitbitin ni Miles ang Panginoon sa kanyang likuran habang tumakas sila para sa kanilang mahal na buhay. Sa kabutihang palad, sa kalaunan ay napagtagumpayan nila ang lalaking iyon habang sinusubukang paalisan ang mga humahabol. Ang lalaki mismo ay pauwi na, at pagkakita na sila ay nasa gulo, dinala niya silang dalawa. Salamat sana, ang duo ay sa wakas ay nakapagtakas sa kanilang mga habulin pagkatapos ng ilang araw na pagtakbo mula sa kanila. Upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, sinabi ni Rupert sa lalaki na kung mayroon siyang anumang nais niya sa hinaharap, tiyak na susubukan niyang gampanan ito. Narinig iyon, naisip ni Gerald na ipinalagay lamang ni Rupert na ang tao ay isang simpleng magsasaka. Kaugnay nito, malamang na humantong iyon sa kanya na isipin na anuman ang hihilingin ng lalaki sa huli ay hindi ganoon kahirap gawin. Hindi alintana, dahil ang mga humahabol ay pinapayagan ang duo na madali. Si Gerald ay may pakiramdam na ang lalaki ay nakipag-usap sa kanila bago makipagtagpo sa duo. Anuman ang kaso, tila ito ang buong kwento sa pagitan ng lalaki at ni Rupert. Sa nakikita ni Gerald, parang hindi masamang tao si Miles. Pagkatapos ng lahat, sineryoso niya ang kanyang mga utang. Habang naglalakad sila, lumingon si Miles kay Gerald na nakangiti bago nagtanong, "Speaking of which, ano ang pangalan mo, mister?" "Tawagin mo lang akong Crawford," sagot ni Gerald, na iniisip na ang kanyang tunay na pangalan ay isang sensitibong salita na ngayon, lalo na sa paligid ng lugar na ito. Naiintindihan na hindi niya nais na ibigay ang kanyang pangalan, simpleng ngumiti muli si Miles at hindi na subukang mag-pry pa. Makalipas ang ilang sandali, pareho silang nakarating sa isang pavilion sa lambak. Pagkaupo pa lang nila, nagsimula nang sabihin ni Miles sa isang paumanhin, "Mr. Crawford, natatakot ako na habang hindi mo kakailanganin na ipagbigay alam sa master ng lambak para sa 3 mga halamang gamot at agad kong naipon ito para sa iyo sa nakaraan, ang mga bagay ay magkakaiba ngayon. Ang lahat ng mga alagad sa lambak ay kasalukuyang abala, kita mo, kaya't ang lahat ng mga halaman dito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng pangalawang nakatatandang lambak. Nakalulungkot, kasalukuyang nasa matinding kalaban ako sa pangalawang nakatatanda, at hindi rin talaga ako nireranggo na mataas din dito. Ang pagdaragdag niyan sa katotohanan ang mga halamang gamot na iyong hiniling ay medyo bihira, may posibilidad na hindi ko matupad ang iyong hiniling." Sa hitsura niya, masasabi ni Gerald na talagang wala siyang magawa sa sitwasyong ito. Nasabi din ni Gerald na si Miles ay hindi talaga isang taong may mataas na posisyon mula sa pagtingin sa kanya ng mga tanod sa pasukan kanina. Gayun din, ang paraan ng pagpapaliwanag ni Miles ng sitwasyon na mas maaga ay nagmungkahi na habang si Miles mismo ay naaalala pa rin ang kabaitan ng lalaki sa kanya, si Rupert, sa kabilang banda, ay maaaring nakalimutan na ng lahat ang tungkol dito. Sa pag-iisip na iyon, mayroong isang pagkakataon na ang kaibigan ng lalaki ay hindi tunay na magiging handa na ibigay ang mga halaman. Gayunpaman, dahil binigyan ako ng aking tagapagbigay ng pagkakataon na sa wakas ay gantimpalaan muli ang kanyang pabor, tiyak na gagamitin ko ang anumang lakas na mayroon ako upang matupad ang kanyang hiniling. Kung hindi mo alintana ang manatili dito ng ilang araw, handa akong subukan ang aking makakaya upang makuha ang 3 halaman para sa iyo. Idineklara ni Miles, kahit na nais ni Gerald na sabihin sa kanya na mas mabuti na hindi tumagal ng higit sa 3 araw, mula sa pagkuha ng mga halamang gamot na lampas sa tagal ng panahon ay magiging wala silang silbi sa kanya,
Matapos makita kung gaano kaigting ang pagtingin ni Miles, hindi masabi ni Gerald ang kanyang sarili na sabihin ito. Sa pag-iisip na iyon, ang nagagawa lamang niya ngayon ay maghintay at makita kung anong mangyayari. Dahil kakailanganin ko ng kahit ilang araw, makakakalinas ako ng isang maliit na silid upang manatili ka sa ngayon. Aabisuhan kita kapag handa na. Pansamantala, hahanapin ko ang Panginoon ng lambak sa pag-asang makukuha ang mga damo para sa iyo. Sinabi ni Miles, tinitiyak na ang sulat ay nasa kanya pa bago magmadali upang gawin ang naaangkop na kaayusan. Pansamantala, malaya si Gerald na gawin ang nais niya sa King Valley. Habang dinala siya ni Miles sa pavilion kanina, napansin ni Gerald ang maraming paraan ng paggawa ng pil na inukit sa mababang mga bangin na nakapalibot sa lugar. Naalala na mayroong ilang mga lihim na pamamaraan ng paggawa ng tableta na naka-embed sa kanyang memorya, naalala niya kung paano siya naging masigasig sa pag-unawa sa proseso ng paggawa ng pil sa isang mas malalim na antas, kahit na hindi talaga niya natagpuan ang oras upang tingnan ito. Dahil mayroon siyang libreng oras pa rin, nagpa siya si Gerald na mamasyal at tumingin sa paligid. Pagdating muli sa mababang mga bangin, nakita ni Gerald na ang karamihan sa mga lihim na pamamaraan ng paggawa ng tableta sa King Valley ay pangunahing nakatuon sa pagpipino ng manumanong paggawa. Sa nakikita niya, ang mga pamamaraan ng pagkuha ng gamot ay tila mas mahirap. Ito ay matapat na malayo na magkakaiba mula sa naitatanam sa kanyang mga alaala. Upang maipakita kung gaano kaiba ang kanyang mga alaala at ang mga larawang inukit sa mga bangin, habang ang mga bangin ay nagsabi na ang mga damo ay kailangang madistilahin bago linisin ng isang espesyal na gayuma upang maayos na makuha, sinabi sa kanya ng kanyang mga nakatanim na alaala na maaari lamang niyang pasiglahin ang kanyang lakas sa loob para sa proseso ng pagkuha at paglilinis. Kabanata 13:12. Tulad ng para sa proseso ng pagpipino at pag-init, si Gerald ay may mga alaala ng isang kasanayan na tinatawag na control sa apoy na habang mas malalim kaysa sa proseso na inukit sa mga bangin ay mas madaling gawin din. Gayunpaman, dahil hindi pa nagsasanay si Gerald ng sining ng paggawa ng pil bago, mahirap para sa kanya na alamin ang mas menor de edad na mga pagkakaiba. Hindi alintana, tulad ng pagtungo ni Gerald sa likod, ngayong tapos na siya sa pagtingin sa mga larawang inukit, bigla niyang narinig ang isang matamis na boses mula sa likuran niya na nagsasabing, "Hello there, handsome. Maaari mo ba akong tulungan? Ang aking saranggola ay natigil sa isang puno at masasalamin ko ito kung bibigyan mo ako ng isang kamay." Panipi, paglingon upang makita kung sino ang may-ari ng tinig, agad na sinalubong si Gerald nang makita ang isang napakaganda at dalisay na mukhang batang babae, na nakasuot ng puting sports na sumpa at nakatali ang kanyang buhok sa isang nakapusod, nakatingin sa kanya mula sa ilalim isang puno, ang kanyang ekspresyon sa halip balisa. Dahil sa labis na pagkabalisa ng kanyang hitsura, nahirapan si Gerald na tanggihan ang kanyang hiling, kaya tumungo lang siya sa kanya. Totoo sa kanyang salita, ang saranggola ay makikita na nakalagay sa ibabaw ng puno. At kahit na madali itong nakuha ni Gerald para sa kanya, sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kasanayan, sa ilalim ng normal na pangyayari, itinuro sa insidente na nangyari sa mansyon ng Gunter, sa kanya upang hindi ipakita ang kanyang mga kasanayan ng hayagan. Sa pag-iisip na iyon, hindi nais na ilagay sa peligro ang kanyang buhay upang lamang gawing mas madali ang mga bagay, pagkatapos ay tumungo si Gerald sa puno upang simulang akyatin ito. Nang magsisimula na siyang umakyat, gayunpaman, napansin niya ang batang babae na umatras pabalik, bago lumitaw ang isang malaking lambat mula sa lupa. Ang susunod na alam ni Gerald, nakasabit na siya sa ilalim ng puno. Dahil ang lambat ay gawa sa gintong kawad, alam ni Gerald na kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas sa loob upang makalaya. Hindi pa nais na gamitin iyon, tumingin siya sa dalaga bago malamig na nagtanong, "Ano sa palagay mo ang ginagawa mo?" Sa sandaling iyon, maraming mga kabataang lalaki at babae, na nagbibigay ng tradisyonal na damit, ay nagsimulang ilantad ang kanilang sarili habang naglalakad sila patungo sa eksena mula sa maraming direksyon. "Hahaha, nahuli namin ang isa alternasyon. Nahuli namin ang isa alternasyon. Tumawag ka kay Sister Flor at sabihin sa kanya na nahuli tayo." Shared ang batang babae mula sa dati na masaya. Matapos ang isang tao ay tumakbo upang abisuhan ang taong Sister Flor, na iyon, hindi nagtagal bago sila bumalik kasama ang isang babae na mukhang nasa edad 23 ang edad.
Sa sandaling makita siya ng mga batang lalaki sa pangkat, ang kanilang mga mata ay agad na nagliwanag sa kaguluhan habang gumagalang na tumango sa kanya bago batiin, Sister Flor. Ate Flor, tingnan mo. Naaalala kong nagsasabi ka ng isang bagay sa linya ng pagiging maiksi ng pain, tama? Sa gayon, nahuli ko ang isa para sa iyo. Panipi, Yena, kilala mo rin kung sino ito. At bakit mo siya banitin ng ganoon? Tanong ni Flor habang siya ay lumakad na nakakross ang mga braso, pinag-aaralan si Gerald sa buong oras. Habang nakatingin si Flor sa kanyang nakababatang kapatid na babae na may mapait na ngiti, sumagot si Yenny at Eman pagkatapos, "Beats me." Habang una kong pinaplano na makuha ang isa sa mga mas mababang ranggo dito, wala sa kanila ang naglakasloob na lumapit sa kabila ng aking mahusay na pag-arte. Nang akala ko lang lahat ng pag-asa ay nawala, nakita ko ang mabahong taong ito na ligaw na gumagala sa paligid ng aming lambak. Sino ang hulaan na magtatagumpay ako sa pagkuha sa kanya? Haha, panipi, Yenny, paano kung anak siya ng isa sa mayayamang negosyante dito na dumating upang humingi ng gamot? Kung ganoon talaga ang nangyari, tiyak na malalagay tayo sa maraming problema. Dahilan ng isa sa mga kabataan doon habang hinihintay ni Flor ang tugon din ng kanyang nakababatang kapatid. Duda ako. Pagkatapos ng lahat, napagmasdan ko ang taong ito ng medyo matagal bago ko siya talaga makuha. Gayun din, hindi ko talaga iniisip na siya ay isang malaking pagbaril mula nang bihasang bihis siya. Dahil lumapit lang siya upang tumulong nang hindi ko kinu-question ang mga motibo ko, malinaw na tulala rin siya. Haha. Kahit na, kung kailangan mo ng kumpirmasyon, tatanungin ko lang siya ngayon. Matagumpay na sagot ni Yenny. Sa pamamagitan nito, pumili siya ng isang sanga sa lupa bago. Itinuro ito kay Gerald at hiniling, "Hoy, brat, sabihin mo sa amin, anak ka ba ng isang mayamang negosyante o ano?" Panipi, hindi man sigurado si Gerald kung paano mag-reply. Kung sabagay, wala pa siyang malinaw na pagkakaintindi sa sitwasyon. Mula sa kung ano ang maaari niyang sabihin, ang mga kabataang ito ay lahat mula sa lambak, kahit na wala pa siyang ideya kung ano ang kanilang pinaplano. Hindi alam ang gagawin, simpleng umiling lang siya. "Ha, kita mo ba sinabi ko na sa iyo na hindi siya mahalaga?" Gayun din, dahil kumikilos siya ng parang sneakily sa mga ordinaryong damit niya, mayroon akong kutob na talagang sumingit siya. Sa pag-iisip na iyon, nararapat lamang na gamitin natin siya bilang pain. Idineklara ni Yenny. Matapos bigyan ng isang huling sulyap kay Gerald, sa wakas ay sumuko si Flor at inatasan, "O sige. Hawakan siya at dalhin siya." Panipi, Kabanata 13:13. Maaari ko bang malaman kung saan mo ako dadalhin? Tanong ni Gerald. Manalo ka, mas mabuting isara mo ang iyong bibig kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, mabaho ka. Kung maayos ang lahat at susundin mo ang lahat ng mga order ni Sister Flor, ginagarantiyahan namin na magiging maayos ka. Gayunpaman, gumawa ng isang pagkakamali masyadong maraming at maaari mong mawala ang iyong buhay. Ngini siya ni Yenny. Sa pamamagitan nito, ilang gwardya, na pagmamay-ari ni Yenny, ang mabilis na hinawakan si Gerald sa ikalawa ay ibinaba ang net. Matapos itali ng mahigpit ang mga palso at binti ni Gerald ng mga tanikala na bakal, sa kanila ito itinulak sa isang kotse. Ano ang impyerno kahit sa mga batang ito? Kung hindi dahil sa katotohanang lumapit ako upang humingi ng gamot, papaluan ko na sila ngayon dahil lamang sa paghila sa akin ng trip na iyon ng mas maaga. Napaisip si Gerald sa sarili. Bagaman hindi nasiyahan, mabilis niyang pinakalma ang sarili at simpleng sumabay sa ginagawa. Pinanood ni Gerald ang linya ng mga kotse na nag-drive palabas ng lambak. Maya-maya, nakarating sila sa isang malaking gusaling Malay Stadium. Sa pasukan ng gusali, maraming mararangyang sasakyan ang makikitang natipon doon. Medyo isang bilang ng mga bihis na kalalakihan at kababaihan ang makikita na papasok at aalis din sa gusali. Sa pagtingin sa dalawang gwardya na dinala ni Yenny, tinanong ni Gerald sa isang tahimik na tinig, "Ano ang lugar na ito?" "Tagumpay. Ito ay isang coliseum, syempre. Hindi ka pa nakakakita ng isa, di ba?" Hindi nakapagtataka dahil ang mga batang Panginoon lamang mula sa mga lihim na lipunan o mga kabataang kababaihan mula sa internasyonal na mayamang pamilya ang pinapayagang pumasok. Sa pag-iisip na iyon, dapat kang mapalad na kahit na makapunta rito. Senggal ng gwardya bilang sagot. "Ayos lang.
Gayun din, narinig ko ang isang bagay tungkol sa akin na ginamit bilang Cain. Ano na meron? Tanong ni Gerald habang nakakunot ang kanyang mga mata. Mayaman na panloob na mga pamilya ang kanyang, si Gerald ang pangalawang henerasyon ng pinakamayamang pamilya sa planeta. Nasaksihan na niya ang mga eksenang tulad nito sa maraming okasyon dati. Panipi tuldok. Kaya, ang master ng Fairley Valley ay nahuli ng isang ganid ilang oras na ang nakakalipas, at ang mabangis na pinag-uusapan ay napakalakas, alam mo. Habang ang ganid ay matagumpay na naihatid sa Coliseum ng anak ng master ng lambak, si Seamus Fairley, ang kanyang pagiging brutalidad ay hindi man gaanong nabawasan. Inalis na niya ang hindi mabilang na mga master sa buwan na nandito siya. Sagot ng bodyguard na tila nasa sabik pagdating sa ganid, kahit na hindi talaga siya ang gaanong pansin sa pansin ni Gerald kanina. Kasunod nito, nagpatuloy siya, dahil sa kung gaano kalakas ang ganid na ito, medyo mahirap na paamo siya. Sa pag-iisip na iyon, kailangang panatilihin ni Master Fairley ang paggamit ng mga electric shocks upang maiikot siya sa isang silid. Sa kasamaang palad, sa sandaling nasa loob na siya, ang ganid ay tumanggi na iwanan ang silid na iyon. Ngayon, dahil alam namin na ang ganid ay isang uhaw sa dugo na kanibal, umaasa kaming makakuha ng isang taong gagamitin bilang pain at akitin siya. Sa sandaling siya ay tuluyang makalabas sa silid na iyon, ang mga masters mula sa aming lambak ay magagawang bugbugin siya at, sa sandaling natalo ang ganid, magkakaroon tayo ng karapatang ibalik siya sa aming lambak. Siyempre, sa oras na mangyari iyon, mananalo din si Miss Flor, at magsisimulang batiin siya ng young Master Fairley na may pamagat na kapatid, tuwing mabubangga siya pagkatapos nito. Haha, panipi, habang nagbabantay ang bodyguard sa kanyang kaguluhan, sa pag-iisip ng paparating na labanan, si Gerald mismo ay nararamdaman na sa wakas ay magkakasama na ang kabuuan ng sitwasyon. Mahalaga, si Flor ay gumawa ng pusta sa batang master na Fairley na iyon upang ibagsak ang walang talo na ganid. Upang magawa ito, kinailangan muna nilang mailabas siya sa silid na iyon, kung saan pumasok si Gerald. Sa sandaling matagumpay na inalis ni Gerald ang ganid, pagkatapos ay ipagpatalo ni Flor ang mga masters ng kanyang lambak laban sa kanya. Anuman, kung ang sinabi ng gwardya ay totoo, tungkol sa ganid na pagiging isang kanibal kung gayon ang sinumang regular na tao ay tiyak na makakain niya. Napaka-malupit, napakunot ng kanyang mga mata, malamig na tinanong ni Gerald, ang mga masters na pinag-usapan mo. Sigurado ka bang sapat silang may kakayahang talunin siya? Ano ang sinabi mo? Di asterisk man brat ka. Gaano ka manggahas na tanungin ang mga masters mula sa King Valley? Ang bawat isa sa kanila ay maingat na napili ng aming may bahay, alam mo. Gaano ka manggahas na maliitin ang mga ito? Putol ng gwardya. Narinig iyon, pinili ni Gerald na huwag nang sabihin pa at hinayla siya palabas ng kotse, ng dalawang gwardya, ilang sandali lamang. Naturally, si Flor ang namuno sa grupo sa loob. Hindi nagtagal, isang binata, na nakaputi ang buhok, ang lumakad patungo sa Flor. Isang kamay sa kanyang bulsa, ngumiti siya sa kanya bago sinabi, narito ka, Flor. Medyo matagal na kaming naghihintay para sa iyo, alam mo. Panipi. Sa pagtingin sa kanya, si Flor ay kalmadong sumagot, may mga pagkaantala lamang sa aking wakas. Kabanata 13-14. Oh, ganoon ba? Haha, at narito naisip ko na hindi ka pupunta mula nang takot ka na baka mapunta ka sa talo. Sagot ng lalaking maputi ang buhok. Aking kapatid na babae, takot sayo. Seamus Fairley, inaasahan kong mapagtanto mo na hindi ka malulupig dahil lamang sa nakakuha ka ng ilang pangit na ganid. Tiyak na ipapakita namin sa iyo ang lakas ng King Valley ngayon. Sa impyerno kasama ang iyong walang talo God of War ****. Ungol ni Yenny nang walang anumang filter sa kanyang mga salita. O sige, huminahon. Maghihintay lang kami at makita kung ano ang mangyayari sa huli. Sa pagsasalita nito, sana ay hindi ka magtapos sa pagsisisi sa iyong ipinangako sa akin, Flor. Sagot ni Seamus na may ngiting nakangiti. Nako, ikaw ang magsisisi. Humanda ka na sa pagtawag sa akin na kapatid sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Flor nang hindi man lang siya tinitipid ng isang tingin habang pinangunahan niya ang kanyang grupo patungo sa lugar ng VIP. Naturally, hinayla si Gerald.
Sa pagtingin sa paligid, ang lugar ay isang malapit perpektong kopya ng isang tunay na sinaunang Colosseum, na may isang napakalaking puwang sa gitna at lahat. Napansin ang isang madilim na lugar sa hilaga ng bukas na espasyo. May pakiramdam si Gerald na ang ganid ay kasalukuyang nagtatago doon. Anuman, maaaring tansyahin ni Gerald na ang Colosseum ay madaling tumanggap ng hanggang 500 mga tao, at sa maraming pinalamutian na mga upuan sa paligid ng pabilog na lugar, halos 300 mga ito ay kasalukuyang sinasakop. Tulad ng naunang nabanggit ng gwardya, ang tagapakinig ay binubuo ng mayamang mga batang Panginoon at kababaihan na lumapit para sa ilang kaguluhan. Ang pag-inom ng alak at pagsisigaw sa kanilang kaguluhan, ang paghawak mula sa karamihan ng tao ay maaaring magbigay sa sinuman ng sakit ng ulo. Sa sandaling si Gerald at ang kanyang pangkat ay naupo, kaagad na lumingon si Flor sa 7 mga masters ng King Valley, na naruroon sa buong panahong ito, bago sabihin, sinasabi ko ito ngayon, 7 mga Panginoon, ngunit ang ganid ay hindi tila madaling hawakan. Narinig ko na kahit na ang pamilya Fairley ay nagpadala ng ilang mga Panginoon ng kanilang sarili, wala sa kanila ang nakayanan ang ganid na iyon, kahit na siya ay labis na marami. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong walang sinuman sa inyo ang masyadong kampante o walang ingat. Kahit na alam kong lahat kayong malakas, para lamang sa labis na sukat, pinapanto ko kayong lahat sa arena. Panipi, sa lahat ng nararapat na paggalang, ginang, nakikipag-usap lamang kami sa isang ganid mula sa malalim na bundok, hindi ba? Ang paraang nakikita ko ito, ang ika-7 kapatid na nag-iisa ay sapat na sa pagpatay sa kanya. Ang pagpapadala sa amin lahat ay labis na labis. Sinabi ng isa sa mga nakatatandang master sa pangkat. Kabilang sa 7, ang pinakalumang miyembro ay nasa edad na 60, samantalang ang bunso ay nasa 40 lamang. Natutuwa akong tiwala ka, ngunit hindi ko kayang talunin, lalo na pagkatapos na tumaya sa Seamus. Totoong iniisip ko na mas mabuti para sa inyong 7 na magsama doon. Upang mapagaan ang proseso ng pag-akit sa kanibal na iyon, inihanda ko pa ang pain na ito para sa iyo. Siguraduhin na ang ganid ay nasa labas muna bago ang sinuman sa iyo ay lumipat, maunawaan. Sumagot si Flor ng sumang-ayon ang 7 masters, medyo nag-aatubili. Kasunod nito, lumingon si Flor sa mga gwardya bago tinuro si Gerald at umorder, dalhin mo siya. Samantala, isang maliit na alipin ang tumungo sa gilid ni Seamus bago bamulong, Young Master Seamus, sigurado ka ba na ang mga mula sa King Valley ay hindi magagawang ibagsak ang hindi natalo na God of War? Alam ko ang 7 mga Panginoon, nakikita mo, at mula sa kung ano ang nakita ko, ang bawat isa sa kanilang mga lakas ay maaaring hindi mahulaan. Basta alam mo, kahit na ang Master ay isa sa alang-alang ang mga ito bilang isang makabuluhang tao kung sakaling dumating siya sa kanila. Panipi, ano pa ang kinakatakutan mo? Ang ganid ay napakalakas na ang kanyang lakas ay higit sa inaasahan ng Itay noong una naming siya nakilala. Bukod, kahit na nakita mo kung gaano kalupit ang ganid na nasa labanan. Sa pag-iisip na iyon, sigurado akong hindi siya talunan ng ganoon kadali. Anuman, naghihintay ako upang ubusin ang Flor para sa pinakamahabang oras. Sa tuwing nakikita ko siya na nakabitin sa harap ko, ramdam ko ang pag-aalis ng aking kaluluwa mula sa kung gaano siya kaakit-akit na mukhang nag-iisa. Napakaswerte ko na napilitan siyang kunin ang pusta na iyon. Kapag natalo siya, mga mabubuting bagay lamang ang darating. Haha, panipi, gayunpaman, hindi ko maiwasang mag-alala. Sagot ng lingkod. Muli, wala talagang mag-alala. Ang lahat ay handa ng maayos, at kapag pumasok na sila, hindi na sila lalabas. Idineklara ni Seamus habang sinulyapan niya ang parehong malamig at masamang pagnanasa sa patas na balat na floor. Noon, si Gerald at ang 7 Panginoon ay nakatayo na sa bukas na lugar ng Coliseum, na hinimok ang ilan mula sa loob ng karamihan ng tao na tumayo at magsimulang magbingi ng bulungan, Diyos ng Giyera, Diyos ng Digmaan. Nakikita kung paano natapos ang dami ng tao, lahat ng 7 mga masters ay nagpalitan ng pagtingin kay Gerald habang umiling sila kasama ang nakakaawang mga ngiti. Para gamitin ka ng may bahay bilang Cain, talagang malas ka, batang lalaki. Huwag kang mag-alala, sapagkat tiyak na maghihiganti kami sa iyo. Ngayon sige at akitin ang ganid. Sabi ng isa sa mga masters.
Mismong si Gerald lamang ang hindi pinansin ang mga ito habang nakatitig ng pansamantala sa madilim na lugar. Kahit na mula sa kinatatayuan niya, nararamdaman niya ang napakalaking pagpatay sa hangarin na lumalabas mula sa bibig ng lugar. Naririnig din ang mga kagang na parang hayop na lumalabas sa kadiliman. Anong uri ng ganid na hayop ang pinaglalaban pa nila? Paano magkakaroon ng ganid na lakas ang isang ganid? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili habang nakakunot ang noo niya. Kabanata 13:15. Pang-6 at pang-7 kapatid, pareho kayong kumuha sa kanya at pain ang ganid. Utos ng panganay sa mga masters. Pinatunayan, idineklara ang duo ng agad nilang hawakan si Gerald sa kanyang mga braso at nagsimulang maglakad papunta sa pasukan ng madilim na lugar. Si Gerald mismo ay palihim na naghahatid ng kanyang panloob na lakas upang kung maging pangit ang mga bagay, kahit papaano ay magkaroon siya ng mas mataas na tsansa na makatakas. Mula sa maaaring maramdaman ni Gerald, lahat ng 7 mga master ay nasa unang yugto lamang ng Earth-Earth realm. Sa madaling salita, ang mga ito ay nasa parehong antas ng mga napinugutan niya ng ulo sa Gunter Manor. Habang natitiyak niyang kaya niyang kunin ang mga ito, kung kailangan niya sa kalaunan, hindi niya pa rin alam kung ano ang antas ng lakas ng ganid. Anuman, habang silang tatlo ay humakbang sa kadiliman, ang ungol ay naging mas malakas kaysa dati. Ang nag-iingay na nag-iisa ay maihahambing sa tuloy-tuloy na pagwelga, at ang dalawang Panginoon ay hindi mapigil ang makaramdam ng bahagyang paggulat. Pang-6 na kapatid, aaminin kong ang puso ko ngayon ay nag-aalab sa kabalisahan at wala akong ginagawa upang mawala ito. Hindi sa tingin ko ito ay isang ordinaryong ganid. Sa palagay ko hindi na tayo dapat magpatuloy pa. Kung sa bagay, kung hindi natin sinasadyang mabangga ito sa kadiliman, tiyak na mapupunta tayo sa maraming problema. Iminungkahi ng ika-7 kapatid sa isang bahagyang maamong tinig. Matapos pag-isipan ito ng segundo, ang pang-6 na kapatid ay tumango muna bago sumagot sa tahimik na tinig. Sumasang-ayon ako. Itapon lamang natin muna ang batang iyon upang makita kung anong uri ng halimaw ang nakatago sa likuran doon. Panipi, agad na tumango pabalik bilang pagsang-ayon, ang ika-7 kapatid pagkatapos ay tumingin kay Gerald na may malamig na ngiti sa labi. Aba, narinig mo kami. Maging mataktika at lockerin ang iyong sarili sa. Huwag kang mag-alala, nasa likuran mo kami. Panipi, napanood tuloy ni Gerald habang nagpapalitan ng ngisi ang dalawang magkakapatid. Malinaw na hindi nila inaasahan na buhayin niya ito. Kahit na, si Gerald mismo ay hindi sigurado kung ano ang gagawin sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, habang totoo na siya ay malakas, ayon sa lalaking iyon, hindi pa rin siya malapit sa pagiging pinakamalakas. Sa pag-iisip na iyon, kung makabangga niya ulit ang isang tulad ni Hogan, tiyak na siya ay labis na maghihirap. Naiintindihan niyon, Gerald ay hindi tungkol sa gumawa ng isang bagay bilang hanggal tulad ng paglalakad diretsyo sa bibig ng pang-6. Makalipas ang ilang sandali, ang pang-6 na kapatid ay nginisyan, "Hoy, bakit hindi ka naglalakad, batang lalaki? Kailangan mo ba kaming pilitin ka o ang isang bagay? Panipi, mas makakabuti kang makipagtulungan, bata. Kung hindi, papatayin ka lang namin ngayon at ihahagis ang iyong katawan." Banta ng ika-7 kapatid, "Sa totoo lang, bakit hindi muna kayo magtutungo?" Sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. "Ano ang sinabi mo?" Tinanong silang dalawa, natigilan. Bago pa man makapag-retort ang alinman sa kanila, agad na ginamit ni Gerald ang kanyang skill sa pag-crush ng buto upang palayain ang sarili mula sa kanyang pagpigil. Sa isang tuloy-tuloy na paggalaw, tumpak na nakuha ni Gerald ang kanilang mga acupoint, at tulad nito, nakabukas ang mga talahanayan. Ang nagulat na duo ay hindi kahit na may kakayahang magpumiglas ngayon. Ni alinman sa kanila ay hindi inaasahan na taglay talaga ni Gerald ang antas ng lakas na ito. Mula sa kung ano ang masasabi nila, malapit na siya sa mga advanced na yugto ng Spirit Earth Realm. Ikaw, naisip ang parehong pang-6 at pang-7 kapatid. Kahit na nais nilang ipagsigawan iyon, wala ni isang salita ang lumabas sa kanilang mga bibig. Habang pilit nilang sinubukan upang mabawi ang kontrol sa kanilang mga katawan, pareho silang nakadama ng isang bagay na tumatama sa likod ng kanilang mga leeg ng napakabilis, sa bawat hit na gumagawa ng isang natatanging iglap. Ang susunod na bagay na nalalaman nila, sila ay ganap na malata habang ang kanilang kamalayan ay umalis sa kanilang mga katawan magpakailanman.
Kung hindi ito halatang sapat, binali ni Gerald ang kanilang leeg. Hindi nais na mag-aksaya ng anumang oras, pagkatapos ay sinipa ni Gerald ang dalawang sariwang bangkay sa kadiliman. Sa sandaling iyon, ang mabibigat na kulog ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Hindi nagtagal, nakita ni Gerald na malabo na makita ang isang malaking itim na figura, na nakatayo sa may 6 na talampakan ng taas at 1.5 talampakan ng lapad, na naglalakad palabas ng kailaliman ng lugar. Ang ganid ay napakalaki na bago siya maging ganun kalapit, ang kanyang anino ay natakpan na ng buo si Gerald. Pagkuha ng isang hakbang pabalik, hindi mapigilan ni Gerald na magtaka, hindi ba ito masyadong malakas? Ang isa ba doon ay totoong isang mabangis? Kudlit. Bago pa siya makapag-isip-isip ng mas matagal, gayunpaman, ang mga ganid, na ayaw umalis sa lugar, tulad ng sinabi ng gwardya mula kanina ay nagbigay ng isang nakakabinging dagandong bago hinukay ang kanyang mga kamay sa lupa. Sa oras na napagtanto ni Gerald kung ano ang nangyayari, ang ganid ay nakikipag-rocket sa kanya kasama ang karagdagang tulong na ibinigay sa kanya ng mga braso. Mula sa kung gaano kabilis ang ganid ay nag-iisa, agad na masabi ni Gerald na siya ay kasing bilis ni Hogan. Sa madaling salita, hindi ito maganda. Akmang ipapareserbo ito ni Gerald, nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla ng bigla niyang makita ang isang malaki at makapangyarihang mukhang kamay na inaabot sa kanya. Sa pamamagitan ng Diyos, ang kamay na iyon ay kasing laki ng isang coffee table. Kabanata 13:16. Sa puntong iyon, lahat ng buhok ni Gerald ay nakatayo na, at alam niya sa isang katotohanang hindi niya maiiwasan ang atake. Sa pag-iisip na iyon, tinipon niya kung anong lakas ang makakaya niya upang may handa ang kanyang sarili para sa epekto. Pagkalipas ng 1 segundo, naglaon ang malakas na kamay laban kay Gerald, na naging sanhi ng pagsabog ng enerhiya at puting usok ng mabuo si Gerald na lumilipad paatras. Ang sobrang lakas ng epekto na nag-iisa ay nagdulot ng mga damit ni Gerald, lalo na sa kanyang likuran, na agad na napunit, at hindi nagtagal ay nakabangga ang likod ni Gerald laban sa mga pader na bato ng lugar. Kaagad na umuubo ng dugo, hindi na nagtaka si Gerald kung paano pinatay ng ganid ang iba pang mga master ng Spirit Earth Realm. Mula sa sasabihin ni Gerald, ang pagpatay sa kanila ay dapat nakasing dali ng paghampas ng bawang na may napakalakas na lakas ng ganid. Siya ay mas malakas kaysa kay Hogan. Kung hindi dahil sa ang katunayan na si Gerald ay kamakailan lamang na masidhing nadagdagan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-aaral at paggamit ng sining ng Thunder Eruption, kung gayon mayroong isang magandang pagkakataon na siya ay namatay na mula sa isang hit na iyon. Anuman, hindi ngayon ang oras upang huminto at isipin ang tungkol sa lahat ng ito. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, agad na naaktibo ni Gerald ang kanyang kasanayan sa gun upang umiwas sa paligid ng nakahuhuli na lalaki bago tahimik, at mabilis, na umaakyat sa kisame ng bato sa lugar. Sa sandaling mahigpit ang pagkakahawak niya, humawak siya kaagad. Sa kabutihang palad, ang halimaw ng isang tao sa ibaba niya ay tila hindi alam kung saan siya nagpunta. Pinatunayan pa ito ni Gerald nang magsimulang tumakbo ang ganid sa paligid ng lugar upang hanapin siya. Napakahirap na kalagayan niya. Bagaman pawis na siya ngayon, nagpapasalamat si Gerald na kahit papaano makahabol siya ng hininga sa kasalukuyan. O kahit papaano iyon ang naisip niya. Hindi niya kailanman aasahan ang pendant ng jade na nakasabit sa kanyang leeg, upang makalusot mula sa kanyang mga damit na ngayon ay sira-sira na dahil sa mahirap na anggulo na kasalukuyan niyang naroroon. Habang nag-iisa lamang iyon ay sapat na nag-aalala, tiyak na hindi ito makakatulong na ang nakalawit na pendant ay agad na nagsimulang magningning ng maliwanag. Katulad ng pag-on ng isang lubos na maliwanag na ilaw sa gitna ng isang itim na silid na wala sa asul, ang lahat sa loob ng lugar ay maaari na ngayong makita ang napakalinaw. Pero sa pag-ibig ng Diyos, kahit na hindi mo nais na tulungan ako, walang dahilan para saktan mo ako. Napaisip si Gerald sa sarili habang dahan-daw ang itinaas ng ulo ang higanti upang alamin kung saan nagmumula ang ilaw. Ang kanilang mga mata ay nakakabit na ngayon sa isa't isa, ang maikling sandali ng katahimikan sa pagitan ng dalawa na parang isang kawalang hanggan ng masumpungan ni Gerald ang kanyang sarili na sobrang nakatuon sa mga pisikal na katangian ng ganid. Mali ako noon, hindi siya 6 na talampakan ang taas, ngunit malapit na siya sa 7. Ang kanyang buhok ay nasa buong lugar at mayroon din siyang shaggy balbas na tumatakip sa halos lahat ng kanyang mukha.
Tulad ng para sa kanyang mga mata, ang mga ito ay isang hindi pangkaraniwang maliwanag na asol, at ang kanyang mga kalamnan. Para silang mga tambak sa mga tambak na pinatibay na bakal na nagtakip sa kanyang katawan, na puno hanggang sa labi na may lakas na paputok. Kudlit. Iyon ang huling bagay na nagawang magparehistro ni Gerald bago tuluyang kumalas ang isang mabangis. Huminga, tunay na hinahangad ni Gerald na makalipad lang siya doon. Habang si Gerald ay tiwala sa kanyang bilis, alam niya na palaging may pagkakataon na mas mabilis ang ganid. Gayunpaman, kasalukuyan siyang nasa isang sitwasyon na dapat gawin o mamatay. Bago pa man niya maipatupad ang kanyang plano, gayunpaman, biglang tumalon sa lupa ang mga ganid. Hindi man hadlangan ang pag-atake, natagpuan ni Gerald ang leeg niya na nakakuyong bago agad mawala ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa kisame, at itinulak papasok sa lupa. Bagaman tiyak na nasaktan iyon, kaagad na nagsimulang magpumigla si Gerald sa kanyang kalunos-lunos na pagtatangka na makatakas sa daklat ng ganid. Natapos na ba niya ito? Iikot ba ang leeg niya, tulad ng ginawa niya sa pang-6 at ika-7 kapatid kanina? Habang patuloy na tumatakbo sa isipan ni Gerald ang mga natatakot na saloobin, bigla niyang napagtanto na ang ganid ay hindi natatapos sa kanya ng diretsyo. Nagulat, dahan-dahan siyang lumingon upang makita kung ano ang nagpapanatili ng ganid. Sa kanyang pagtataka, ang ganid ay nakatingin ngayon sa jade pendant na nakahiga sa kanyang dibdib. Ano pa, ang paghawak niya sa leeg ni Gerald ay unti-unting lumuwag sa paglipas ng panahon. Kasunod nito, pinanood ni Gerald habang maingat na tinanggal ng ganid ang pendant sa leeg ni Gerald. Dahil ang palawit mismo ay sukat lamang ng palad ng bagong panganak, sa kamay ng napakalaking tao, mas katulad ito ng isang butil ng trigo. Matapos ang pag-aaral ng ilang oras, ginamit ng napakalaking tao ang ilaw ng palawit upang magaan ang mukha ni Gerald. Ang pangalawa ay ginawa niya ito. Agad niyang inilagay ang pendant sa jade pabalik sa dibdib ni Gerald bago kumuha ng ilang hakbang pabalik sa takot. Kung kinailangan ni Gerald na ilarawan ang mukha ng ganid, na para bang nakita niya ang demonyo. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat na nakakagulat, ang ganid ay mabilis na lumuhod sa harapan niya na may malakas na thud, bago idineklara sa isang malalim at namamaos na tinig, "Patawarin mo ako, Panginoong Diyos, sapagkat ako ay nagkasala." Sandali na nagulat, mabilis na nakuha muli ni Gerald ang kanyang talino at, matapos na isuksok muli ang pendant sa kanyang nakabasurang kamiseta, ay sumagot, "Master Deity." "Oo, Master Deity." Ang mahihinang ito ay pinangalan ng Leo, at binabati kita ng may lubos na respeto. Sigaw ng ganid bago ibaba ang ulo sa lupa. Sa itsura nito, ang ganid ay tila medyo katulad kay Caina. Pagkatapos ng lahat, pareho silang kinikilala bilang isang uri ng Diyos. Maaari bang nagmula sina Leo at Caina sa iisang lugar? Kung iyon ang kaso, paano ito nangangahulugan na si Leo ay dapat na hindi bababa sa libu-libong taong gulang? Habang namamangha si Gerald sa katotohanang iyon, nagsimula siyang magtaka kung bakit pinili ng jade pendant na muling mag-ilaw ngayon, sa lahat ng oras. Ang mainit na sensasyon na huling lumitaw ilang araw na ang nakakalipas ay naruroon din ngayon. Maaaring ang sensilyo ng jade ay naramdaman na ang mga mula sa lugar na ito ay malapit at sa paglaon ay lilito. Kabanata 13:17. Anuman ang kaso, dahil ang tao ay maaaring magsalita, nangangahulugan iyon na tiyak na siya ay walang ganid. Nang makita na ang layunin ng pagpatay mula kanina ay pinalitan ng napakalawak na paggalang, tinanong ni Gerald. "Alam mo ba kung sino ako? O pamilyar ka lang sa pendant?" "Panipi, nakita ko na ang isang larawan mo dati, Master Deity, at alam ko sa katotohanan na ang Dragon Blood Jade ay ang iyong personal na mahiwagang sandata. Sa buong buhay ko, hindi ko inisip na talagang makakasama ako sa iyong kagalang-galang na presensya, Master Deity. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong patatawarin mo ako sa aking kawalang ingat kanina." Sagot ni Leo na nakaluhod pa rin sa lupa. Ang isipan ni Gerald ay punong-puno ngayon ng mga katanungang nais niyang itanong kay Leo. Kung tutuusin, hindi madali para sa kanya na makilala ang isang nagmula sa parehong lugar tulad ni Caina at ng babaeng nakaputi. Si Leo ay tiyak na magiging isang kayamanan ng impormasyon. Nang magsisimula na siyang magbaril ng mga tanong sa kanya, gayunpaman, bigla niyang narinig ang mga yabag na papasok sa lugar.
Sa nahulaan niya, malamang na ang 5 magkakapatid na patungo sa malapit upang siyasatin kung bakit ang tagal ng panganib at ika-7 kapatid ay nagtatagal. Naturally, narinig din ni Leo ang mga ito, at tinaas niya ang ulo, nakatingin kay Gerald. Sa isang paraan, parang tinatanong niya kung ano ang relasyon ni Gerald sa mga taong iyon. Naiintindihan ito, pagkatapos ay sumagot si Gerald, hindi sila espesyal, kahit na nagtataka ako. Yamang mas malakas ka kaysa sa akin, paano mo napakulong sa kanila? Panipi, napabuntong hininga, walang nagawa na sumagot si Leo, habang hindi ako natatakot sa kanila, nagtataglay sila ng mga mahiwagang tool na maaaring makagawa ng asol na ilaw. Ang mga tool na iyon ay magagawang gayahin ang kidlat sa kalangitan, at ang tamaan ng mga ito ay bahagyang nagpagulat sa aking katawan. Habang tinangka kong makatakas bago, gumawa sila ng isang makalangit na pagbuo ng kidlat. Sa huli, hindi ako naglakas loob na labanan ang ganoong mga kapangyarihang makalangit at nagtapos sa pagka-corner sa lugar na ito. Panipi, narinig iyon, matawa lamang na natawa si Gerald sa kanyang isipan. Sa sinabi niya, napagkamalan ni Leo ang mga stun gun bilang mahiwagang tool. Tulad ng para sa makalangit na pagbuo ng kidlat, marahil ito ang isinasaalang-alang niya sa mga grid ng kuryente sa labas. Siyempre, ang mga singil sa kuryente tulad ng mga iyon ay walang kahulugan kay Leo. Malalaman ni Gerald dahil ang mahihinang pagsingil na iyon ay tiyak na hindi magagawang lumapit sa pananakit sa kanya. Sa paghusga mula sa kung paano ginamit ni Leo ang mga terminong makalangit, at kung paano siya hindi naglakas loob na labanan ang gayong mga kapangyarihang makalangit, gayunpaman, tila maliwanag na tumatanggi lamang siya na iwanan bilang labis na paggalang sa banal. Ngayon nakuha ang kabuluhan ng sitwasyon, tiningnan ni Gerald si Leo bago tanungin, nais mo bang umalis? Agad na tumango bilang sagot, pagkatapos ay sumagot si Leo, handa ka bang iligtas ako, Master Deity? Kung ang mahinang ito ay nagawang umalis sa lugar na ito na nasa M***man, handa akong sundin ka sa tabi mo at maging anupamang nais mong maging ako. Panipi, akmang ibababa muli ang kanyang ulo, mabilis na inabot ni Gerald upang pigilan siya habang sinabi niya, hindi na kailangan iyon. Anuman, tumayo ka, Leo. Ngayon makinig ng mabuti at gawin lamang ang sinabi ko. Kung susundin mo ang lahat ng aking mga order, tiyak na makakaalis ka. Panipi, matapos magamit ang kaunting pagsisikap upang hilahin si Leo sa lupa, pagkatapos ay sumandal si Gerald palapit sa tainga bago ibulong ang plano. Ilang sandali lamang, tumanggo si Leo. Samantala, si Flor, na nakaupo pa rin sa labas, ay lalong nag-alala habang siya ay nagbubulungan, ano ang nangyayari sa mundo. Pang-6 at pang-7 kapatid na lalaki ay pumasok ng medyo sandali. Bakit hindi pa sila lumabas? Panipi, 10 minuto na ang lumipas, at kahit na hindi siya mailabas ng duo, dapat may mga palatandaan pa rin ng paggalaw sa loob. Pwede bang inaaway siya ng pang-6 at pang-7 kapatid sa loob? Kaya ba ang tagal nilang tumatagal? Sa palagay mo ba bakit ang 5 iba pang mga masters ay pumasok upang tumulong? Dahil hindi nila nakita ang anumang mga palatandaan ng paggalaw mula sa duo. Pinag-aralan si Yenny, siguro, kahit nasa tingin ko na may isang bagay na hindi tama. Ibig kong sabihin ay tingnan ng Seamus. Siya ay nanunuya sa buong oras na ito. Sigurado akong may kinalaman siya. Sagot ni Flor na ngayon ay labis na nababalisa na hindi na siya nakaupo pa rin. Tulad ng pagkabalisa ng karamihan sa mga tao na umabot sa rurok nito, isang nakakabinging dagandong ang biglang marinig na nagmumula sa loob ng madilim na lugar. Ang ugong mismo ay nakaramdam ng medyo mahiwagang likas na katangian, na may kakayahang huminga ng lahat habang ang buong Coliseum ay halos manginig mula sa kung gaano ito kalakasan. Pagkalipas ng 1 segundo, isang malakas na unos ng hangin ang nagsimulang marahas na paghihip palabas mula sa loob ng madilim na lugar, na nagpapadala ng buhangin na lumilipad saan man. Ang lahat ay sabay na natigilan at namangha sa kanilang kasalukuyang nasasaksihan. Gayunpaman, ang 5 natitirang masters ay agad na nagsimulang umatras nang makita nila ang lahat ng ito. Mula lamang sa pagngangangal na nag-iisa, mas matiyak nila na ang ganid ay hindi ordinaryong pagkatao. Sa sandaling iyon, ang isang napakalaking figure ay maaaring makita na nagmamadaling lumabas mula sa madilim na lugar, na nagpapadala sa madla ng isang nasasabik na gulo habang maraming tao sa gitna ng karamihan ay nagsisigawan,
malalabas na. Lalabas na, panipi, sa pamamagitan ng mga mata ng lahat na nakatuon sa pasukan ng madilim na lugar, pinapanood nila habang ang 7 talampakang taas na si Leo ay dumulas sa bukas na lugar. Sa kabila ng kung gaano kalaki ang kanyang konstruksyon, nakakakilabot ang kanyang bilis. Sinasamantala ang lahat ng alikabok at buhangin sa hangin, sumugod si Leo patungo sa isa sa mga Panginoon at, na may tila walang kahirap-hirap na pumutok sa balikat ng Panginoon, pinadalhan siya ng paglipad ng ilang dosenang metro ang layo. Malinaw na nawasak ang balikat nito, natapos ang pagbangga ng Master sa mga pader na bato ng bukas na lugar, na naging sanhi ng halos pagninig ng Coliseum mula sa napakalaking epekto. Pag-ubo ng isang subo ng dugo, pagkatapos ay nawala ng malay ang Master at huminto ng mahina sa lupa. Kabanata 13:18. Habang hindi siya patay dahil hindi pa natalo ni Leo ang alinman sa kanyang mahahalagang bahagi ng katawan, walang paraan sa impyerno na maaari niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Paglabas ng isa pang nakakabingi na dagandong, lahat ay pinilit na takpan ang kanilang tainga sa oras na ito dahil sa kung gaano siya kalapit sa kanila ngayon ni Leo. Bago pa man maiparehistro ng sinuman ang nangyayari, gayunpaman, kumilos na ulit si Leo. Sa oras na muling imulat ng madla ang kanilang mga mata, nakatayo na si Leo sa harap ng 4 na natitirang Masters. Sa 4 na tumpak at mabilis na pagwelga, nagpatuloy na binaba ni Leo ang bawat isa sa kanila. Ang paraan ng paggawa nito ay ginawang madali, at halos iminungkahi nito na nakikipag-usap siya sa wala kundi mga insekto lamang. Nang makita iyon, ang mga nakaupo pa rin kaagad na natagpuan ang kanilang sarili na bumangon at umatras ng ilang hakbang. Gayunpaman, si Flor ay masasabing mas gulat pa kaysa sa sinumang iba pa mula sa karamihan ng tao, at ang kanyang ekspresyon ay gumawa ng isang matinding pagbabago sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat ng 7 mga master na bawat isa ay mataas ang ranggo sa loob ng King Valley ay inilabas sa iisang hampas mula kay Leo. Hindi nakakagulat na si Seamus ay naging kumpiyansa sa buong oras na ito. Kahit na ang ekspresyon ni Yenny ay nagbago para sa pinakamasama, ang puso niya ay kumakabog mula sa eksenang kasalukuyan niyang nasasaksihan. Sa pagtingin sa mga pagkilos ni Leo na hindi pangkaraniwan, natagpuan ni Seamus ang kanyang sarili na bumangon mula sa kanyang kinauupuan, pati na rin ang kanyang namumutlang mukha na lingkod ay nagsabing, napaka-fierce lang nito, young Master Seamus. Naniniwala ako na ang lahat ng mga pagkabigla na binigay namin sa kanya ay nagpasigla ng kanyang potensyal, na ginagawang mas malakas siya kaysa dati. Sa puntong ito, talagang hindi ito isang kahabaan upang tawagan siya na isang hindi mapigil ang puwersa. Gayunpaman, tayo ay hindi dapat mag-alala na bigla siyang lumabas, tama? Panipi, hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, natatakot siya sa mga pagkabigla sa kuryente. Kung sakaling may mangyari na hindi maganda, nais kong mag-order ka sa mga namamahala na singilin ang grid ng kuryente sa buong lakas. Utos ni Seamus, ang mukha niya ngayon na lalong namumutla rin. Ngayon na ang lahat ng 5 mga Panginoon ay nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw, ang napakalaking Leo ay nagsimulang sumugod patungo sa mga pintuan ng pasukan tulad ng pagbibigay ng utos ni Seamus. Sa bilis ng pagpunta ng malatighten na lalaking iyon, walang duda na ang mga pintuang bayan ay hindi makakapigil laban sa sinisingil na pag-atake. Pag-unawa dyan, ang nagpapanik na Seamus ay agad na nag-order, bilasan mo at iona ang mga grid ng kuryente. Kuryente siya habang kaya namin. Panipi, sa puntong iyon, ang buong Coliseum ay bumaba sa kaguluhan, at marami sa mga miyembro ng madla ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Kahit na ang mga mula sa King Valley ay nakayakap na sa braso ni Flor, hinihimok siyang umalis habang sumisigaw, "Miss, dapat na tayo umalis kaagad. Napakapanganib dito, panipi." Ngunit, ang 7 masters, nandoon pa rin sila. Sigaw ni Flor, luha na sa mga mata niya. Pagbalik sa Leo, siya ay 1 pulgada lamang ang layo mula sa pasukan ng biglang. Ang buhay na gate ay tila nabuhay, malakas na nakayapos habang nagsasayaw ang mga asul na jolts ng kuryente sa ibabaw nito. Gayunpaman, hindi na natakot si Leo sa kuryente tulad ng dati. Nang mapunta siya sa isang napakalakas na suntok sa mga metal na gate, tumakbo ang kuryente sa kanyang katawan. Bagaman nagdusa siyang pisikal, hindi na siya nag-alala tungkol sa pagtanggap ng makalangit na paghihiganti.
Pagkatapos ng lahat, nalaman na niya ngayon na ang kuryente na ito ay hindi talaga kidlat na langit. Sa pamamagitan ng isang paputok na tunog, madali niyang pinunit ang mga pintuang bakal sa pamamagitan ng solong suntok na iyon. Nang mapagtanto kung ano ang naganap, ang kaguluhan sa Colosseum ay lalong lumala habang ang mga hiyawan ng takot ay pinuno ang lugar. Ang impyerno, ni hindi na siya natatakot sa electric shocks. Sigaw ni Sheamus sa kanyang lubos na hindi paniniwala. Ang kanyang kinilabutan na tagapaglingkod, sa kabilang banda, ay nakakita na ng hindi mabilang na mga tanod ng Fairlane na hinahagis sa hangin upang malaman na oras na upang magpatakbo para rito. Batang Panginoon, kailangan nating tumakbo. Pagmamakaawa ng takot na lalaki. Hindi namin kaya, kung papayagan nating makatakas ang napakalakas na ganid na ito, tiyak na tataguhin ng aking ama. Sumagot si Sheamus, tila ayaw na hayaan na lamang ang mga bagay na magtapos ng ganito. Huwag na nating abalahin ang tungkol doon, young master. Kung hindi ka tatakbo ngayon, tunay na magiging huli na para sa atin. Sigaw ng alipin habang agad niyang sinisimulang hilahin si Sheamus patungo sa kaligtasan bago pa siya makapagprotesta. Ang buong Colosseum ay tunay na sagisag ng pandemonium sa puntong ito. Anuman, matapos ang pagmamadali palabas ng lugar, hindi na lumingon pa si Leo. Sumusunod sa mga tagubilin ni Gerald, kasalukuyan siyang papunta sa bundok upang maghanap ng isang yungib, na sinabi sa kanya ni Gerald, upang pansamantalang magtago. Si Gerald mismo ay nakahinga ng malalim sa pag-scan sa Colosseum na ngayon ay kahawig ng isang lugar kung saan walang tao na bumiyahe dati. Sa pagtingin sa makapal na dingding na bato, mga pintuang metal, at mga kuryenteng-kuryente na tuluyan ng nabawasan ni Leo, ang gulat na Gerald ay natagpuan ang kanyang sarili na iniisip, gano takot. At dito naisip ko na si Hogan ay napakalakas na. Kung sakaling labanan niya si Leo, marahil ay hindi magkakaroon ng problema sa kanya si Leo. Kudlit, ang totoong lakas ni Leo ay mas malakas na sa kanya, sa kabila ng malapit na si Gerald sa advanced na yugto ng Spirit Earth Realm. Kabanata 13:19. Anuman, hindi sinundan ni Gerald si Leo dahil ang pagmamadali pabalik sa King Valley ang inuuna. Tulad ng para sa yungib na ipinadala niya kay Leo, ito ay isa na medyo natago. Dati ay napadaan siya ni Gerald habang bumalik sa libis na nag-iisa, at dahil hindi niya alam kung hanggang saan makakarating ang Fairless upang makuha muli si Leo, naisip ni Gerald na ang yungib ay ang pinakamagandang pusta ni Leo na maiwasan ang pagtuklas. Siyempre, alam ni Gerald na hindi natakot si Leo sa mga stun gun, at habang hindi talaga alintana ni Gerald ang buhay ng Fairless, kung pasimulan lamang silang papatayin ni Leo, at magdulot ng napakalaking pagbaha ng dugo, pagkatapos ay ang target sa likod ni Gerald tiyak na lalakihan. Sa madaling sabi, ayaw ni Gerald na akitin ang pansin ng kapwa mga Gunters at ng mga mula sa Judgment Portal. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na mas mabuti para sa Leo na manatiling nakatago sa ngayon. Anuman, kailangan niyang magmadali pabalik sa King Valley upang makuha ang 3 halaman na mapagaling ang Sierra. Pagdating lamang niya sa pamilyar na bakuran, nakita ni Gerald ang isang nasa edad na lalaki, na mukhang nasa edad na 40, at 2 sa kanyang mga sakop na nakatayo sa harapan ni Miles. Manalo ka, sino sa tingin mo kahit sino ka, Miles? Upang payagan lamang ang ilang random na tao sa lambak. Impyerno, nagpunta ka pa rin at naghanda ng isang silid para sa kanya. Kinutya ang lalaki. Sa kabila ng malinaw na kaiabangan ng lalaki, magalang na sumagot si Miles, maaaring hindi mo namamalayan ito, Steward Sam, ngunit ang taong iyon ay ako at ang Panginoon ng alagad ng tagabigay ng libis. Dumating siya upang humingi ng gamot, kaya't pinayagan ko siyang pansamantalang manatili. Panipi. Ano, hindi lamang siya lumapit upang humingi ng gamot, ngunit ginamit pa niya ang pangalan ng Panginoon. Bakit hindi ko pa naririnig ang master na pinag-usapan ito bago pa ito? Anuman, ang King Valley ay hindi isang lugar para sa mga ordinaryong tao na pumasok sa lahat ng kalokohan. Itigil na ang kalokohan na ito at iwaksi ang silid na iyon para sa akin. Nakalaan ito para sa anak ni G at ginang Kate. Gayun din, pinapaalala ko sa iyo na hindi ka na tagapangasiwa ng lugar na ito, Miles. Handiman ka lang sa King Valley ngayon. Anuman ang kaso, mas mabuti kang mag-focus sa paglilingkod sa kanilang anak na lalaki at gampanan ang iyong mga tungkulin ng maayos, kung hindi, sisigot ka sa akin.
Pang-iinis ni Sam habang ikinakaway ang kamay. Habang si Miles ay walang ideya kung sino ang anak ni G at ginang Kates, hindi nagtagal ay nakuha niya ang kanyang sagot. Habang ang isa sa mga gwardya ay tumagal ng isang hakbang sa gilid, nagsiwalat ito ng isang magandang mukhang kahon karaniwang ginawa para sa mga sanggol, at sa loob nito, ay isang tuta. Kaya, ang anak na lalaki, nina G at ginang Kates ay hindi hihigit sa isang aso. Sumili ang galit sa mukha ni Miles. Siya ay isang taong mabubuhay at mamamatay alang-alang sa kapwa King Valley pati na rin ang master ng lambak. Sa kabila nito, hindi lamang sila ngayon ang nag-uutos sa kanya na tumira kasama ang isang aso, ngunit kailangan din niya itong pagsilbihan. Ang sinumang naninirahan sa planeta ay makaramdam ng pagkabagot nito. Kahit na ganoon, masiksik lang ni Miles ang kanyang kamao, hindi naglakas loob na umimik. Paglingon niya ulit kay Sam, gayunpaman, nilayan ng sulok ng kanyang mga mata si Gerald na nakatayo malapit sa pasukan sa buong oras na ito. Napagtanto iyon, pilit nang umiti si Miles bago sinabi, G. Crawford, saan ka nang galing? Papunta na sana ako hanapin ka. Panipi, kahit na malinaw na nakita ni Gerald ang lahat ng naganap, simpleng kunwari ay wala siya at sumagot, nagpapasyal lang ako upang tumingin sa paligid. Nilinaw ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay umiling si Miles bago sinabi, nakikita ko. Pinag-uusapan kung saan, G. Crawford, ako, ay mayroong seryosong bagay na dadalhin na natatakot akong hindi ko maibahagi ang mga detalye ng. Sa pag-iisip na iyon, ikinalulungkot kong sabihin na hindi kita matutulungan sa oras na ito. Sa huli, ako ay isang taong mababa lamang ang ranggo sa King Valley at walang sinumang seryoso sa akin, kahit na sigurado akong nakita mo na ang nangyari kanina. Panipi, narinig iyon, alam ni Gerald na walang point na magtanong tungkol sa mga nakapagpapagaling na halaman ngayon. Kung tutuusin, kung maging ang isyu dito ay narito, ano pa ang pagkuha ng mga bihirang halaman? Sa sandaling iyon, si Sam, na pansamantalang lumakad nang lumapit si Gerald kanina, ay bumalik na may dalang isang bag. Ito ay ang baon ni Gerald. Ang nilalaman ng bagahe mismo ay hindi anumang espesyal, kahit papaano kay Gerald. Ilang libro lamang na sinabi ng lalaki kay Gerald na ibigay sa master ng lambak. Sa pagkakaalam ni Gerald, ang mga libro ay nagtataglay ng mga tala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga remedyo ng mga tao. Siyempre, bilang karagdagan sa pagkuha ng mga halamang gamot, malinaw na ang layunin ng tao na palawakin pa ang kanyang network gamit ang mga bagong puwersa. Anuman ang kaso, malakas nang umuso si Sam, ano ito, ano ito? Kaninong sirang bag ito? Panipi, akin na yan, sagot ni Gerald habang nakatingin sa mustached steward. Nang marinig ang sagot ni Gerald, itinapon ni Sam ang bag na dama po mismo sa paanan ni Gerald bago sumigaw, nako, mulat na alam ko. Ngayon kunin mo na yan at umalis ka na. Panipi, galit na galit, ang pulang-pula na si Miles saka sumagot, ano ang kahulugan nito, Sam? Sinabi ko na sa iyo na si G. Crawford ay naririto sa ngalan ng akin at tagapagbigay ng Panginoon. Paggamot kay G. Crawford ng ganito, wala ka ba talagang pakialam sa akin? Hayaan mong ipaalala ko sa iyo na kung hindi kita inirekomenda sa iyo noon, hindi ka maitaas bilang Katie wala ngayon. Dapat mong malaman kung ano ang nagawa mo para sa akin na mag-overact ng ganito. Huwag lumampas sa linya. Panipi, wala akong makukuhang salita sa sinabi mo lang, Miles. Hindi isang salita. Ungol ni Sam, madilim ang ekspresyon nito nang humakbang ng paabant bago tumadyak sa bag ni Gerald. Pinapanood si Sam na nagpatuloy na maglapat ng labis na puwersa sa kanyang paa. Upang kuskusin lamang ito, agad na nagsimulang huminga ang hininga ni Miles. Kabanata 13:20. Oh, anong meron, may balak ka bang hampasin ako o kung ano? Haha. Napakasisiyahan na makita kang galit na galit tulad ng ilang untamed bear. Halika, hampasin mo ako. Gawin ang araw ko. Pangungulit ni Sam habang sinisimulang tapikin ang mukha ni Miles na kinukot siya. Isang segundo matapos niyang sabihin iyon, nanlaki ang mga mata ni Sam nang makita niyang lumilipad sa hangin, isang nasusunog na sensasyon ngayon sa kanyang kanang pisngi. Tulad ng siya ay sumisigaw mula sa napakalawak na sampal ni Gerald, lahat ng hangin ay natamba mula sa kanya sa pangalawang bumangga ang kanyang katawan sa sulok ng isang pader. Habang nagsimulang magsuka ng dugo si Sam,
Maraming mga ngipin ang makikita na halo-halong may likidong pulang-pula. Habang ang dalawang bodyguard ni Sam ay nakatayo na na-freeze sa lugar, ganap na natigilan, dahan-dahang gumapang si Sam sa kanyang tuhod, nanlilisik na mga punyal sa kanyang lubos na hindi paniniwala sa lalaking kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Miles. Ikaw, paano mo ako pinanghahampas? Ungol ni Sam habang pinapanood si Gerald na kinukuha ang kanyang bag. Tinatapisan ang dumi ng bag, pagkatapos ay sumagot si Gerald, ano? Ikaw ang humihiling na tamaan, hindi. Nasiyahan ka ba ngayon, ikaw blabbermouth? Panipi, ikaw, nililigawan mo ang kamatayan. Patayin siya. Galit na sigaw ni Sam sa dalawa niyang mga nasasakupan habang nanginginig ang buong katawan niya, sobrang nasaktan upang bumaba pa sa lupa. Hindi, teka, huwag gawin ito. Sigaw ni Miles sa isang gulat, alam na lubos na ang bawat tanod sa loob ng King Valley ay lubos na bihasa. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari, ay sanhi ng paglaki ng mga mata ni Miles sa pagkabigla. Bago pa man makagalaw ang mga gwardya, mabilis na lumipat sa kanila si Gerald. Sa isang solong sipa, pareho silang natapos na lumipad ng medyo malayo. Napagtanto na pareho silang hindi nakapagbangon matapos matanggap ang pag-atake na iyon. Agad na isinumpa ng kinilabutan na si Sam, F***. Hindi nais na manatili doon mas matagal, sinimulan agad ni Sam na tumayo upang makatayo upang makatakas sa pinangyarihan. Sa sobrang pagkadismaya niya, mabilis niyang naramdaman ang pagtapak ng paa ni Gerald sa kanyang ulo. Oh, sa palagay mo makakaya mo bang umalis ng ganoon? Malamig na tanong ni Gerald. Mas mabuti na huwag kang makikipag-usap sa akin. Ito ang King Valley, alam mo ba? Pagyatek sa ulo ng pinakamakapangyarihang tao dito. Mayroon kang isang hiling sa kamatayan o isang bagay. Panipi, sa totoo lang, talagang ipinapalagay ko na ang mga mula sa King Valley ay pawang mga pambihirang tao bago ako dumating dito. Ako ay kahit na kumbinsido na ang Panginoon ng iyong lambak ay isang kataas-taasang tao. Nakalulungkot, lahat mula sa lambak na nakatagpo ko, maliban kay Miles, ay lubos na nabigo. Sa pag-iisip na iyon, bakit ko dapat ipakita kahit kaunting respeto sa isang walang silbi na tagapangasiwa na tulad mo? Gayun din, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan kahit ang aking mga gamit? Medyo matapang sa isang taong walang silbi, sa palagay mo. Sagot ni Gerald habang dahan-dahan siyang nagsimulang mag-pressure sa leeg ni Sam. Ngayon ay kapwa takot at sa sobrang sakit, natagpuan ni Sam ang kanyang sarili na nadumihan ang kanyang pantalon dahil sa kung gaano kahirap para sa kanya na huwag isipin ang tungkol sa kanyang leeg na pumutok kung nagpatuloy ang pagdaragdag ni Gerald ng higit na puwersa sa kanyang paa. Di mangyaring, maawa kayo. Mangyaring, pag-usapan lamang natin ito. Pagmamakaawa ni Sam. Natutuwa ako na sa wakas ay napagtanto mo kung saan ka tumayo. Ngayon, habang maayos ako sa pagpapalim sa iyo, kailangan mo munang gumawa ng isang bagay para sa akin. Naaalala mo kung paano mo natapakan at nadungisan ang aking bag. Linisin mo yan, utos ni Gerald habang itinapon ang bag kay Sam. Kaagad. Sagot ni Sam habang mabilis niyang sinimulang punasan ang dumi mula sa bag gamit ang kanyang mga kamay. Halos isang segundo mamaya, gayunpaman, si Gerald ay nakarating sa isang sipa sa kanyang mukha. Ano ang nagawa kong mali? Ginagawa ko ang iniutos mo sa akin. Bulyo ni Sam. Talaga, hindi ko maalala na sinasabi sa iyo na linisin ito gamit ang iyong mga kamay. Gamitin ang iyong dila upang dilaan ito malinis tulad ng mat ikaw ay. Ungol ni Gerald. Nakikita kung gaano kabangges at walang awa ang titig ni Gerald, likas na kilig lang si Sam sa takot. Huminga ng malalim, naisip ni Sam, maaari kang magkaroon ng huling tawa ngayon, ngunit tiyak na maghihiganti ako balang araw. Maghintay ka. Anuman, inilabas ni Sam ang kanyang dila at sinimulang dilaan ang malinis na bag, alam na ito lamang ang paraan na maiiwasan niyang magkaroon ng mas maraming gulo. Hindi talaga inaasahan na susundin talaga ni Sam ang kanyang mga utos. Ang naiinis na si Gerald pagkatapos ay sinipa ang nasugatang tagapangasiwa sa labas ng bakuran habang sumisigaw, ngayon ay talunin mo ito. Habang si Sam ay kumari pa ng takbo, si Miles, na nakatayo roon sa buong panahong ito, ay may pagpapatuloy lamang ang pagtitig ng malapad ang mata kay Gerald, tuluyang natigilan sa nasaksihan niya lamang.